NBA trade deadline. Ito kaya ang mangyayaring deal? D'Angelo Russell balik sa former team? Wiggins, Clay at Paul mamamaalam sa Warriors? At Durant ngayon lang kumampi kay Curry ng ganito. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Mahirap isipin ng ibang manlalaro na mas mabilis magtungo sa ibang team ngayong season kumpara sa Lakers guard na si D'Angelo Russell. Noong buwang December, si Russell ay nagmula sa bench at may average na 10.2 points habang may shooting na mediocre 32% mula sa 3. Bumaba ang kanyang shooting attempt sa 3 points ng 10 para sa unang pagkakataon sa kanyang karera at ang malawakang paniniwala ay ang malapit ng matrade si Russell ng Lakers, ang team na nag-draft sa kanya bilang second overall pick noong 2015 NBA Draft para sa pangalawang beses. Sa panahong iyon, madalas na nakikita si Russell na nagtatampo sa bench at maliwanag na hindi masaya sa kanyang papel sa Lakers. Simula noong panimula ng bagong taon, gayunpaman, nakabalik si Russell sa kanyang pagiging pinakamahusay at sa pwesto sa starting lineup ni Darvin Ham. Matapos itong makapag-average ng 22.7 points sa impresibong 45.9% mula sa 3-point range noong buwang January, patuloy na ipinapakita ni Russell ang kanyang magandang laro nitong February upang tulungan ang Lakers na simulan ang buwan na may 3-0 na record. Sa gitna sa pagbangon ni Russell, 3 teams sa Eastern Conference ang nagpahayag ng interes sa pag-trade sa kanya, ayon kay ESPN's Dave McMenamin. Ang pangalan ni Russell ay nabanggit sa mga usapan sa trade kasama ang Brooklyn Nets, Toronto Raptors at Atlanta Hawks sa mga nakaraang linggo, sabi ng mga sources sa ESPN, habang ang point guard ay nakapaglaro sa mga iilan sa kanyang pinakamagandang basketball sa kanyang karera. Ito ang isinulat ni McMenamin sa preview article patungkol sa trade deadline. Nitong mga nakaraan, may mga ulat na ang Atlanta Hawks ay hindi sigurado sa pagkuha kay Russell sa isang trade para kay DeJounte Murray. Sa halip ay naghahanap pa sila ng ikatlong team upang tanggapin ang kanyang kontrata. Ang pagbanggit ni McMenamin sa Hawks bilang isang potensyal na interesado kay Russell ay maaaring tanda sa posibilidad na ang Lakers at Hawks ay may plano para sa paparating na February 8 trade deadline. Samantalang mayroong player option si Russell na nagkakahalaga ng $18.7 million para sa susunod na season, may usap-usapang ito'y tatanggihan niya at pumasok sa free agency na may pag-asa na magkakapera pa ng mas malaki sa kanyang magandang inilaro. Kaya ang team na mag-trade para sa kanya sa pagkakataon na ito ay pwedeng maging 1-year rental, habang ang spekulasyon tungkol sa hinaharap ni LeBron James ay nananatili lamang na ganun. Ayon sa mga katunggali ng Lakers, walang ipinapakita ang LA na interes na mag-trade kay James at nananatiling lubos na nakatuon sa pagpapabuti ng roster. Nanatili bilang pangunahing target ang guard ng Atlanta Hawks na si DeJounte Murray ayon sa isang source. Ang Brooklyn Nets na may sobra ng mga depensang wing kasama na si Dorian Finney-Smith at Royce O'Neal. Mikal Bridges ay karapat-dapat na abangan, gayon din ang Detroit Pistons forward na si Danilo Gallinari. Mayroong tukso sa LA, isang malakas na tukso na huwag gawin ang anuman. Sa maikling panahon, maaaring umaasa ang LA na mapanatili ang magandang laro ni Russell noong January, na maaaring makabalik si Gabe Vincent pagkatapos ng All-Star break at maaaring bumalik si Jared Vanderbilt bago matapos ang season. Magkakaroon ng hanggang 3 first-round picks ang Lakers upang ipagpalit sa susunod na off-season na magbibigay sa kanila ng mas malakas na posisyon upang makipagkasunduan. Kung si James, na may player option ngayong summer, ay pipiliing manatili. Isa rin ang Golden State na naging aktibo ngayon sa paparating na deadline. Ang kanilang pangangailangan ay sukat at perimeter defender. Ang Chicago Bulls guard na si Alex Caruso ay umuusbong bilang pangunahing target para sa Golden State na desperadong nangangailangan ngayon kumpara sa iba pang mga bagay na mapabuti ang isang depensa na nasa dulo sa ikatlong bahagi sa defensive efficiency sa NBA. Ang Warriors ay may mga movable contracts, sina Chris Paul, Klay Thompson at ilang kapital ng draft upang gumawa ng isang mahalagang kasunduan.
Kaya pwede silang gamitin sa anumang deal maging sa 3-team trade na kailangan ng Hawks. Hanggang ngayon si Jonathan Kuminga na nagkaroon ng napakahusay na paglalaro nitong buwang January na may 20.6 points sa 58.6% mula sa floor at 40% mula sa 3-point range ay hindi kasali sa mga usapan sa pag-trade, sabi ng mga katunggaling executives na nakipag-usap sa Golden State, at ang mga kuponang nakipag-usap kay Andrew Wiggins ay pinauubaya sa Warriors na isama ang isang draft pick upang tanggapin ang huling 3 taon ng kontrata ni Wiggins. Ang Golden State Warriors ay nasa isang kritikal na panahon ngayon kung saan kinakailangan nilang magpasya kung oras na upang mag-trade o manatili para sa susunod na season. Kung sila ay magti-trade, sino ang mga offer? Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, natanggap na rin ng Golden State Warriors ang mga offer para kay Andrew Wiggins, ngunit gusto ng Warriors na siguruhing tamang deal ang kanilang tatanggapin. Anumang galaw ang makakatulong sa kuponang ito na manalo at makipagsabayan ay iyon ang titingnan ng front office na ito, sabi ni Charania. Nakakuha sila ng mga deals para kay Wiggins kung saan hindi nila kailangang ilipat ang isang draft pick para makawala sa kanya, ngunit ang mga players na bumabalik kung sila ba'y may saysay. Ayon kay Charania, 2 tiyak na koponan na interesado kay Wiggins ay ang Dallas Mavericks at ang Indiana Pacers. Hindi ko iniisip na basta-basta nila ipapalipat ang mga players na ito. Kinakailangan ng Warriors ng tunay na mga dahilan kung sila ay magti-trade, alinman kina Wiggins, Klay Thompson o si Chris Paul. Sa ibang balita naman mga kaibigan, habang si Steph Curry at si Sabrina Ionescu ay maghaharap sa isang epic 3-point contest sa NBA All-Star Weekend ngayong buwan, ang mundo ng basketball ay tinatanong kung sino ang magtatanghal na mag-uuwi sa ultimate 3-point crown. Nagbahagi sa kanyang prediksyon ng Phoenix Suns star na si Kevin Durant sa shootout at isusugal ang kanyang pera sa kanyang dating teammate sa Warriors. "Ako'y susuporta kay Steph," sabi ni Durant sa mga reporter. "Pasensya na Sabrina, marunong kang mag-shoot pero hindi laban sa pinakadakila." Nang malaman ni Curry na gumawa ng prediksyon si Durant, tinanong ang superstar ng Warriors kung sino ang kanyang inakala na pipiliin ni Durant. "Kilala ko siya, siya'y isang instigator," sabi ni Curry kay Lee Ellis, na nagbahagi ng isang video sa usapan sa X, former known bilang Twitter. "Sigurado akong pinili niya si Sabrina." Sa pagkabigla ni Curry, sinabi ni Ellis sa kanya na si Durant sa totoo lang ay pinili siya para manalo sa contest. Bagaman sa simula ay hindi kailanman nagduda si Durant kay Curry at sa kanyang elite na kakayahan sa 3-point, tila may ilang alinlangan si Curry tungkol sa prediksyon ni Durant. Ang nangyari, natuklasan ni Durant ang video ni Ellis sa X at tila naging biro na lamang ang inasal niya dahil sa mga komento ni Curry, kaya't binalikan niya ang kanyang prediksyon at ngayon ay sinusuportahan na niya si Ionescu na manalo sa lahat. Si Curry sa kanyang ika-15 NBA season sa Warriors ay tinanggap ang hamon mula kay Ionescu na nasa kanyang ika-4 na WNBA season sa New York Liberty matapos niyang itakda ang all-time record para sa NBA o WNBA na may score na 37 points sa final round noong huling taon sa 3-point contest. Ang shootout ni Stephen versus Sabrina ay susunod sa patakaran ng 3-point contest, ngunit si Curry ay maglalaro sa NBA balls mula sa NBA 3-point line na may 23 feet at 9 inches mula sa ring, habang si Ionescu ay maglulunsad sa WNBA balls mula sa WNBA arc na may 20 feet at 6 inches mula sa ring. Ang kompetisyon ay nakatakda na magsimula pagkatapos ng 3-point contest at bago ang slam dunk. Ang All-Star Saturday Night ay magsisimula sa 5 p.m. PT. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa prediksyon ni Kevin Durant? At sino sa tingin niyo ang mananalo sa 3-point contest na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.